Iba, no? Siguro alamin natin yung mga posibilidad na yan. Nasa linya natin, retired Supreme Court Associate Justice Francis Ardilesa, dati ring Solicitor General at kung matatandaan niyo po, sila Oo. po ang nagpanalo ng Yes. arbitration case po natin Correct. Mm-mm. doon sa United Nations. No? Si Justice Ardilesa nasa ating linya. Justice, magandang umaga, si Joel Zweng. Magandang umaga po. Magandang umaga, Joel at Weng. Opo, yung possibility na maghain ulit tayo ng arbitration case, this time, doon sa issue naman ng floating structure, dyan po sa Baho de Masinloc, ano pong nakikita ninyong chances po nito, Justice? Well, malaki ang chances natin kasi matagal ko na itong in fact, noong Oktubre 2023. Remember natin si Secretary Rimulya ay DOJ Secretary pa noon. Opo. Minumungkahi niya na ito. At saka wag lang sana ay ang kaigihan, ang strength o ang lakas ng kaso natin ay magmula doon sa una nating ipinanalo. Mhm. So, mali po yung haka-haka na baka matalo pa tayo. Oo, opo. Paano ka po matalo? Nanalo na tayo sa unang kaso. Mhm. Mm-hmm. Ito ay ang tawag ko dito ay this is just a follow-up case kasi maraming sinabi ang tribunal sa unang kaso na, for example, mischief proof ay klarong-klaro nasa economic zone natin at naglagay ng base militar ang China. Correct. So doon ay ang pag-uusapan lang ay ang danyos. Mm-mm. For example, nung 2019 ata, luma na nga ang datos, ang Philippine Marine UP Marine Science Institute may estimate na 33.1 billion a year ang damage natin. So, sa palagay ko, itong latest na provocation ng China ay isa lang lamang sa mga maraming hakbang na. Pero wag natin kalimutan na ang lakas natin ay nakasalalay dun sa unang panalo natin na naghihinayang ako na 10 taon na hindi natin na follow up. Okay. Justice, kung sakali po mag-file tayo ng panibagong kaso, ito ay follow-up ba ng first or panibagong arbitration case para i-pursue natin yung laban sa China sa nangyayari sa Baho de Masinloc? Could it be a totally different case? Well, it will be a totally different case, no? We will have to file a new case. It will be given a new number. Pero ang talakayin sa pangalawang kaso, ang jump off ay ang first case at saka doon ay klaro na yung mga danyos natin. Sapagkat sa unang kaso sinabi lang na ng tribunal na mali ang China, naglabag sa UNCLOS na nagpagawa ng mga island na ganon. Pero hindi natarakay ang danyos kasi hindi tayo humingi ng danyos noong unang kaso. Kung sakaling kung magpa-follow up tayo, yun yung danyos. Yes, danyos na yung kaso natin. At saka, pwede na nating maihabol itong mga ginawa kay Secretary Teodoro. Paano bang dapat trato ho doon? Kasi sabi ni Associate Justice retired Associate Justice Antonio Carpio, tit for tat daw dapat. Oo. Kung yung turing nila sa ating Defense Secretary, dapat persona non grata rin yung kanilang Defense Secretary sa atin. Tama ho bang hakbang yun, Justice? Tama din yun na mag-tit for tat tayo. I hope na ang tugon ng DFA ay mas malakas pa kaysa sa mga pasabi lang. Pero ang main point ko ay wag nating kalimutan na malaking kaso dapat ang tinalaga natin noon pa. At saka ito ay sa palagay ko magiging major political issue sapagkat 2 taon na lang ang Pangulo. Kasi nalaman ko ito nung I was very happy nung Secretary Rimulya made a public statements. Biro mo yun, isang
legal stalwart na miyembro ng gabinete ay nagsabi na tayo ay dudulog ng bagong kaso. Pero it's now 3 years, wala pa rin. Ngayon, nalaman ko sa mga kaibigan ko rin sa administrasyon na apparently it is the president himself who does not wish to file the case against China. So I think this is the good time now sa larangan ng politika. I think the coalition should insist that part of the coalition, kung magkaroon man, ay ano ba ang posisyon natin sa China. Parang So, ironic, palagay- parang ironic yes. Justice, na kasi sinasabi ni Presidente, we will not give an inch Yun nga eh. of our territory, but at the same time sinasabi ninyo si Presidente Ayaw rin niya mag-file ng ang case. ayaw mag-file ng case. Parang Yes, Totoo. nakakalito naman po 'yon. Nakakalito at saka ang sabi natin, all parts of government should take part, no. Ang ginagawa ng gobyerno ngayon ay tama. Pinapalakas natin ang sandataang lakas natin, no, whatever we have, but hindi sapat na tapos ang spokesman natin ay sinasabayan ang mga sinasabi ng China. Subalit ang kulang lang ang pagdulog ng kaso. Ngayon, bakit ba ayaw ng administrasyon na mag-file ng kaso? Kaso lang yun eh. Tingnan mo anong ginawa ng China nung nag-file si President Aquino noon. Wala naman. Di ba? Justice, I mean, we were preparing for wars, but they did not do anything. And then ang malaking advantage noon ay may konti tayong gastos. oo, malaki yun, Okay, Justice. konti lang naman. Pero nang nanalo tayo, at least may hinahawakan tayo. Ngayon, tagisan ng kuro-kuro, tagisan ng ay nakakalimutan na yon. Justice, kung sakali mag-file tayo ng pangalawang kaso, kung yung una hindi natin na ipatupad, hindi natikman ng bansa natin yung dapat positibong Ganansya. epekto nito, ano yung assurance na may makukuha at may mapapala po ang bansa natin sa pangalawang kaso? Sapagkat po ang unang kaso natin ay mga konsepto lamang ang sinabi doon. Ang 9-dash line ay mali, ganon. Ngayon, sa international law, mahirap ka makapag-exact ng sigurado. Wag naman tayong humingi na ipakarsel ang mga opisyalis ng kalaban natin. Pero ang tukoy ko naman ang damage to the environment. For example, ang mischief reef ay nasa control na ngayon ng China. Hindi ka na makapasok diyan. But kung may kaso on the environmental damage, no? Sino ang pagbabayaran natin? Ang China. 33 billion as and counting since 1919 pa yon. So, malaking bagay yun na magdulog tayo ng kaso on environmental degradations, so-called. Yun ang plano ni Secretary Rimulya noon. So kung sakali po mag-file tayo ng bago, kailangan detalyado na yung lahat ng hinihingi natin. Danyos. Danyos, tapos pagpapalayas ng pwersa ng importante China. dyan ay katulad nung ginawa natin nung panahon ni Pangulong Aquino, ay dapat lahat ng datos diyan ay nasa Philippine Coast Guard na, di ba? Ikamada na lang yan at saka idulog. Now, it will take some time, maybe a year just to put that in affidavit forms, ang ginawa natin noon, mga 1 taon. Okay, Pero I'm still hoping that the administration will see the light at saka bago magtapos ang administrasyon ni Presidente Marcos, sana naman ay mapag-usapan ito at madulog ang kaso. Ngayon, because kung ayaw ng administrasyon, the progressive forces should make their voice heard. At saka it is I am hopeful that the progressive forces will say it clearly. Okay. Ang rekomendasyon ninyo is to file another arbitration case, no? In the event na hindi ho mag-file, yan bang nakikita ninyo sa Bajo de Masinloc,
would go beyond something that we cannot control. Ibig sabihin, Parang mischief reef. oo, ganun na. Magtatayo na sila ng mga Correct, oo. permanent structure doon. Ganun ba nakikita nyo, Justice, pag hindi natin to? Kasi sa ngayon, Weng, dinodocument lang natin eh. Oo, totoo Hindi yan. naman natin, ayaw naman natin silang Iniikutan palayasin. doon ng barko at iikutan saka ng lang ng aeroplano. ganun, Yun hindi lang. naman tinatanggal, di Radio ba? challenge. So oo. paano po ito, Justice? Ano nakikita nyo kung hindi ho natin sasampahan ng kaso sa UN ulit ito? Tama po kayo diyan. Ang kailangan ay dumulog tayo ng kaso. Ilahad natin na number one, malaking danyos ang nako sa atin, di ba? Kasi nasa first ruling na 'yan. At saka isama natin na huwag na hingi tayo hingi tayo na ihinto yung kung whatever construction they are doing now sa Baho de Masinloc. No. Depende yan sa kaso kung for example, kung may ruling na walang karapatan ang China na maglagay ng anumang mga permanenteng struktura. Number one, that is a very, very big win for us. Now, ang sabihin mo, pag nanalo tayo ay hindi naman natin ma-enforce, no? Yes. Now, iyon ay malaking panalo pa rin kasi I think China will tread more carefully if there is such a ruling. Pero Justice, yung ganung ruling po ba, sino ang nag-enforce nun? Halimbawa, nanalo tayo, detailed na yung reklamo natin, pinaboran yung ating mga detalyadong reklamo, halimbawa ng arbitration, hypothetically, sino ang mag-enforce nun? Ngayon, that's a difficult question of law kasi walang enforcement, wala ngang international police, no? Exactly Tawag po. nga. Hindi po ba parang Walang- ano yon, exercise in futility, parang nag-aaksaya tayo ng resources, pagod, panahon, kung hindi naman, wala namang pwersa na makakapag-enforce ng mga decision na yung laban sa China? Yun po ang leksyon ng first case natin. Kasi tingnan mo, Weng, no? Kung hindi tayo dumulog ng first case, walang authority tayo to sabihin natin na ang 9-dash line ay mali. Ngayon, that's universally acknowledged. Ang China lang at saka mga kaalyado ng China, sila lang ang nagsasabi na baliwala yun. Pero may pinaghahawakan tayo. Ngayon, kung manalo na naman tayo sa second case, sinabing wala silang karapatan diyan. Ngayon, that will be a case of real politics. So, what do we do? Now, hopefully by that time, our Navy will be stronger. Our ties with the US will remain steadfast. And then titingnan natin anong mangyari. Pero kung hindi natin gagawin ang kaso, adi wala tayo. Walang basihan, Kaya namimihasa ang China. Okay. O sige, abangan namin yung mga development. Justice, salamat sa oras ninyo. Good Magandang morning umaga po, po sa inyo, sir. Justice. Maraming salamat po. Thank Si you, sir. Retired Associate Justice Francis Sardelesa, mga kapuso.